Ito po yun. Kailangan malaman ng tao ang banal na kasulatan at ang kanyang salita. Sana po, sa maikling paksa na ito ay tumimo sa ating isipan at sana ay tumugon po tayo. Dahil ang buhay, hindi natin hawak ang buhay. Hindi natin maipapangako ang bukas. Anytime, pwede niyang kunin yung buhay natin. Kailangan maging ready tayo sa lahat ng pagkakataon. Totoo ang salita ng Diyos, totoo ang Biblia at buhay. Ang sabi ng Hebrew 4:12, buhay ang salita ng Diyos at totoo ang nangyayari sa nakasulat dito. Dahil may utos, may sinabi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ang tao ay mamatay at itinakda niya yun. Walang taong makakatakas sa kamatayan. Ang science nag-iimbento kung paano mabuhay, paano i-extend ang buhay. Ang tao na hindi mamamatay pero hanggang ngayon trained sila. Hindi pa nila na-discover kung paano. Kahit nga po yung creation o paggawa ng tao, ginagawa ng science ngayon. Pero hindi nila magawa dahil ang tao ay binubuo ng soul, spirit, and body. Makagawa sila ng flesh siguro. Pero yung soul and spirit, dahil pag-aaral ng Diyos, hindi yon kayang gawin ng tao. Diyos lamang ang makakagawa ng. Muli, kailangan nating sumampalataya at mabautismuhan. Hindi sapat ang sumampalataya pa lang, kailangan mong magpabautismo dahil utos ng ating Panginoon Jesus Kristo. Utos niya sa Matthew 28 verse 18-20 na kailangan magpabautismo ang tao. Uli, salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga. Maraming salamat po sa turo at aral na ibinahagi sa atin ng ating kapatid. Tayo naman po ipapatuloy sa isa sa pinakasentro ng ating gawain sa pagpupulputol ng ginapay at Panginoon sa awa. Tayo po muling umawit sa page 296. In remembrance of me. Ready? Sing. In remembrance of me. In unleavened bread. 'Tis my body that was broken.
Romans chapter 11, verses 23 to 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos sa pagkakapos. Sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pagkaalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po'y mapuntot na langit. O ang makapangilan sa lahat, kami po'y lubos na papasalamat ng muli tayo. Pinagkalubig ko sa amin ang pagkakataon nito upang alalahanin namin ang katagalan ng anak ni si Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hawak ng mga lingkod, ang tinapay ng mga libadura at nakatas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang tawan at dugo. Dalangin namin, Panginoon, na baskasan niyo ang mga bagay na ito. At ang bawat isa, Panginoon, na tatanggap na may pagkalubig po sa amin ng kapatawaran ng aming pagkakasala, kaya hindi mas pagtibayin ang aming pananampalataya. Salamat po ang masinasamo at dalangin sa ngalan po na yung anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen.